Mga minamahal na tagapakinig at manonood, ang kapaligiran sa Trung Nam Hai ay hindi pa kailanman naging kasing igting at kasing gulo. Kung dati nakikita natin ang imahe ng isang mapagmataas na Beijing na naglalabas ng matitinding banta sa mga karatig bansa, ngayon ay nasasaksihan natin ang isang nakagigimbal na pagbaliktad ng sitwasyon sa dambana ng heopolitika sa Pasipiko. Isang tunay na red alarm ang umalingaw-ngaw sa kaibuturan ng mataas na pamunuan ng Tsina. Ano ang nagdulot upang ang Asyanong higante, ang bansang nagtataglay ng pinakamalaking naval fleet sa mundo ayon sa bilang ng barko, ay bumagsak sa isang estado ng estratehikong pagkatarantado at napilitang magmakaawa sa diplomasya? Ang sagot ay wala sa isang malaking aircraft carrier fleet na papasok sa Biandong at hindi rin ito isang ganap na embargo sa ekonomiya. Ang kasalukuyang kinatatakutan ng Beijing ay nakabalot sa pangalan ng isang maliit na lugar, isang maliit na tuldok sa mapa na madali mong malalampasan kung hindi ka mag-iingat, Yonaguni Island. Mensahe ng pagkakaisa. Sa diwa ng pagiging makabansa at mapagmahal sa Pilipinas, hinihiling ko na maglaan ka ng 1 segundo upang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang like button. Hindi lamang ito suporta para sa nilalaman, kundi ito rin ay isang pagpapahayag ng ating pagmamalaki bilang Pilipino na sama-samang tumitindig para sa kalayaan ng ating karagatan at himpapawid. Ngunit sa digmaan, ang pisikal na laki ng heograpiya ay hindi kailanman proporsyonal sa lakas ng pinsala. Ang Yonaguni, ang pinakakanlurang isla ng Japan, na 110 kilometro lamang ang layo mula sa baybayin ng Taiwan, isang distansyang kayang tawirin ng isang jet fighter sa loob lamang ng 3 minuto ay nag-iba na ng anyo. Hindi na ito isang payapang tourist spot na may mga koral. Ang Tokyo, na may tahimik ngunit matinding suporta mula sa Washington, ay ginawa ang lugar na ito bilang isang unsinkable aircraft carrier, isang toreng bakal na may matutulis na tinik na direktang nakatutok sa leeg ng estratehiya ng China, at ang sibat na ito ang pumuwersa sa Beijing na gumawa ng isang desperadong diplomatikong hakbang, ang paghahanap ng tulong mula sa France. Balikan natin ang estratehikong chessboard upang maunawaan kung bakit ang aksyon ng Japan ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa Beijing. Sa loob ng 2 dekada, pinagbutihan ng China ang pagbuo ng First Island Chain na estratehiya nito upang itulak ang kapangyarihan ng US palayo sa baybayin nito. May tiwala sila sa kanilang anti-ship ballistic missile arsenal at sa dami ng kanilang mga warship na kayang daigin ang sinumang kalaban. Ngunit nakalimutan nila ang isang mahalagang variable, ang pagbangon ng modernong diwa ng samurai. Hindi na tinatanggap ng Japan ang isang pasibong papel. Ang pag-deploy ng Tokyo ng mga pinahusay na Type 12 anti-ship missile systems at mga makabagong electronic warfare units sa Yonaguni ay hindi lamang isang simpleng depensibong aksyon, isa itong checkmate sa aspetong geostrategiko. Isipin ang senaryong ito. Kapag sumiklab ang labanan sa Taiwan Strait, ang Northern at Eastern Fleet ng China ay mapipilitang dumaan sa makitid na kipot upang makalabas sa Pasipiko upang palibutan ang isla. Ngunit ngayon, ang pintuan na iyon ay mahigpit ng nakakandado. Mula sa Yonaguni, ang mga misail ng Japan ay maaaring ganap na ibloke ang hilagang bahagi ng Taiwan Strait. Anumang warship o eroplano ng China na susubukang tumawid sa pulang linyang ito ay mapupunta sa kill zone ng sistema ng apoy ng Japan. Ito ang konsepto ng anti-access, area denial, A2, AD. Ang mismong estratehiya na ipinagmamalaki ng China na ginamit laban sa US, ngayon ay ginagamit laban sa kanila ng Japan. Ang sariling patpat ang pumalo sa kanilang likod at ang palong ito ay napakasakit na nagdulot ng pagyanig sa pinakamahaba at estratehikong kalkulasyon ng militar ng China. Ang pagkatarantado ng Beijing ay hindi haka-haka ng Western media. Kitang-kita ito sa mga hindi pangkaraniwang diplomatikong aksyon. Ang matataas na diplomatiko ng China ay sunod-sunod na nagbiyahe patungong Europa at ang pangunahing destinasyon ay Paris. Bakit France? Bakit kailangang humingi ng tulong ang isang Asyanong superpower sa isang bansa sa Europa para sa isang issue sa seguridad ng rehiyon? Isa itong mapanlinlang na hakbang ngunit nagpapakita ng kanilang kahinaan. Nauunawaan ng China
na ang Japan ay isang mahigpit na kaalyado ng US at ang direktang pagpindot sa Tokyo o Washington sa sandaling ito ay walang silbi o maaari pang mag-trigger ng isang labanan na hindi pa handa ang Beijing. Kaya't pinili nila ang circuitous route. Umaasa sila na ang France, bilang isang European power na may malayang boses at malaking interes sa ekonomiya sa Tsina, ay gaganap bilang isang tagapamagitan o mas tapat na sabihin ay magpipilit sa Japan na tumigil. Sa mga lihim na pagpupulong, gumamit ang panig Tsina ng mga salitang nagbabala at nagmamakaawa. Ipininta nila ang senaryo ng isang arms race na hindi na makokontrol at ang kaguluhan na makakaapekto sa pandaigdigang daloy ng kalakalan, isang bagay na lubhang ikinababahala ng Europa. Ang lihim na mensahe ng Beijing sa Paris ay napakalinaw. Payuhan ninyo ang kaibigan ninyong Japan na huwag nang maglagay ng mga misail malapit sa aming pintuan, kung hindi, magiging malala ang kahihinatnan. Ipinapakita ng aksyong ito na talagang natatakot ang China sa posibilidad na mapalibutan. Sa silangan ay nakakandado ng Japan, sa timog ay binabantayan ng Pilipinas at US, at sa kanluran ay ang dambuhalang India na bumabangon. Ang Chinese Dream ay nasa panganib na mapiga sa loob ng isang iron ring na humihigpit araw-araw. Ngunit mga kaibigan, bilang tugon sa inaasahan at matatamis na salita na may halong pagbabanta ng Beijing, may sagot ang Paris na ikinabigla ng mga leader ng China. Walang pagkompromiso, walang pangako na pigilan ang Japan. Sa halip, pinili ng France na kumilos alinsunod sa diwa ng isang responsableng superpower na sumusunod sa pandaigdigang batas. Sa halip na gumanap bilang peace envoy ayon sa script ng Beijing, ang France ay tahimik, ngunit mariing nagpadala ng militar na kapangyarihan nito patungo sa mainit na karagatan. Ang mga frigate na may 3 kulay na bandila ng French Navy ay hindi dumating upang makipagtsaa at makipag-usap. Dumating sila upang sumali sa malalaking joint exercises kasama ang US, Japan, at lalo na ang Pilipinas, mismong sa pinagtatalunang karagatan. Ito ay isang direktang sampal sa diplomatikong mukha ng China. Ang panic button sa Beijing ay talagang na-activate nang mapagtanto nila na ang taktika ng paggamit ng interes sa ekonomiya upang hatiin ang Western Alliance ay lubusang nabigo. Upang mas maunawaan ang kalubhaan ng sitwasyon, kailangan nating suriin ang kakayahan ng militar na ibinubuhos ng Japan sa Yonaguni. Hindi lamang ito ilang missile launchers. Ito ay isang integrated combat system. Ang mga electronic warfare units na inilagay ng Japan doon ay may matinding kakayahan sa reconnaissance, eavesdropping at jamming. Isipin, sa sandaling lumipad ang mga J-20 o J-16 fighters ng China mula sa mga base sa baybayin ng Fujian, nakikita na agad sila ng passive radar system mula sa Yonaguni. Bawat utos, bawat frequency ng komunikasyon, bawat navigation data ay nasa panganib na makuha at ma-decipher ng mga Hapon. Sa modernong digmaan, ang impormasyon ay buhay. Ang mawalan ng impormasyon, ang mabunyag ang mga sikreto sa mismong pintuan, ay nangangahulugang pagkatalo bago pa man magsimula ang putukan. Hindi pa diyan natatapos, nagpaplano ang Japan na i-upgrade ang range ng Type 12 missile mula 200 kilometers tungo sa 1,000 kilometers at sa malapit na hinaharap ay 1,500 kilometer. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na mula sa Yonaguni, hindi lamang maaaring i-bloke ng Japan ang strait, kundi maaari rin silang umatake ng malalim sa mga base militar, daungan at paliparan sa loob ng China. Shanghai, Hangzhou, Ningbo, ang mga pangunahing sentro ng ekonomiya at militar ng China ay nasa firing range. Ito ay isang pagbabago sa balance of power na hindi pa nangyayari mula noong World War II. Ang Japan ay bumabangon, inaalis ang depensibong damit upang isuot ang baluti ng isang mandirigma na may kakayahang umatake ng una kung sa tingin nila ay nanganganib sila. At ang nararamdaman na nanganganib, ang nakakatawa, ay ang mismong bansa na madalas mangbanta. Nauunawaan ito ng Beijing. Alam nila na ang Yonaguni ang magic eye at dagger ng US-Japan alliance. Kung ang isla na ito ay mananatiling matatag at patuloy na militarized, ang lahat ng plano para sa puwersahang pagkakaisa o pagpapalawak ng impluensya sa Pasipiko ng China ay haharap sa napakaraming kahirapan o mas masahol pa, kalamidad.
Iyon ang dahilan kung bakit ang tono nila ay nagbago mula sa pagiging agresibo patungo sa pagmamakaawa, mula sa pagbabanta patungo sa babala tungkol sa kapayapaan. Ngunit sa mapangahas na mundo ng geopolitika, ang kahinaan o pagkatarantado ng isang superpower ay hindi kailanman nakakakuha ng awa. Ito ay nag-uudyok lamang sa mga kalaban na higpitan ang pagkubkob. Ngunit ang kwento ay hindi lamang tungkol sa Eastern Front kasama ang Japan, habang abala ang Beijing sa paghahanap ng paraan upang tanggalin ang tinik ng Yonaguni. Sa Southern Front naman, isang bagong unos ang mabilis na nabubuo. Ang Pilipinas, sa ilalim ng bagong administrasyon, ay gumawa ng isang kamanghamanghang pagbaliktad, ganap na inalis ang patakarang tightrope walking upang yumakap sa Freedom Alliance. Ang pinalawak na EDCA Agreement na nagpapahintulot sa militar ng US na magkaroon ng access sa 4 na bagong base militar, kabilang ang mga sensitibong lokasyon malapit sa Taiwan at nakatutok sa Biendong ay ginawang ang Pilipinas mula sa pagiging pinakamahina, koneksyon tungo sa pinakamatibay na outpost. Ang pagtutulungan ng sipit sa hilaga at ng pader sa timog ay lumikha ng isang perpektong pincer movement na nagkulong sa puwersa ng China sa loob ng First Island Chain. Ang pakiramdam ng pagiging napapaligiran, nakahiwalay, at sinasakal sa estratehikong aspeto ay kumakalat sa isip ng mga tagapagsagawa ng patakaran sa Trung Nam Hai. Tinitingnan nila ang mapa at nakikita ang mga pulang tuldok sumasagisag sa mga missile at naval base ng kalaban na lumalaki at lumalapit sa kanila. At kapag ang hayop ay isiniksik sa pader, ano ang gagawin nito? Ito ay uungal, ilalabas ang pangil, at susubukang makawala sa pamamagitan ng pinakamapangahas na aksyon. Nagsisimula ng ilipat ng China ang pinakamapanganib na mga piyesa sa chessboard nito. Natuklasan ng mga Western spy satellite ang biglaang pagtaas ng paggalaw ng mga strategic missile forces ng China. Ang mga sikat na anti-ship killers tulad ng Dongfeng 21D at Dongfeng 26 ay inilalagay sa pinakamataas na combat readiness. Hindi na ito ordinaryong deterrence drills. Ito ay paghahanda para sa pinakamalalang senaryo, ang pagpunit sa pagkubkob sa pamamagitan ng firepower. Nais ipadala ng Beijing ang mensahe na kung magpapahiram ang Japan at Pilipinas ng teritoryo sa US upang umatake o magbloke sa China, ang mga bansang ito mismo ang magiging unang target ng rain of ballistic missiles, isang malamig at mapangwasak na banta na naglalagay sa buhay ng milyon-milyong tao sa rehiyon sa estratehikong timbangan. Ngunit matatakot ba ang Japan at Pilipinas? O ang banta na ito ay lalo lamang magpapatatag sa kanilang matibay na determinasyon na magkaisa laban sa bully? Tayo ay nakatayo sa bingit ng isang pagbabago sa kasaysayan. Ang Yonaguni ay hindi na isang isla, ito ay isang simbolo ng paglaban. Ang pagtanggi ng France sa pakiusap ng China at ang pagpapadala ng warship sa Biendong ay nagpapatunay na ang mundo ay hindi na inosente sa mga ambisyon ng pagpapalawak. Ngunit ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang susunod na mangyayari ay magiging mas dramatiko at hindi mahuhulaan dahil ang lahat ng panig ay nakahawak na sa gatilyo. Sa susunod na bahagi, pag-aaralan natin ng mas malalim ang diplomatikong sampal na ibinigay ng France at China at ang biglaang paglitaw ng ikatlong factor, ang South Asian giant, ang India, na sabik na magbayad ng blood debt nito sa Himalaya sa pamamagitan ng isang counter-attack sa mismong karagatan. Kabanata Ikam, ang walang awa na, pagkakanulo at ang hininga ng Brahmos. Bilang karugtong sa kwento ng pagkatarantado sa Trung Nam Hai, kailangan nating harapin ang malupit na katotohanan na sinusubukan ng mga lider ng China na itago. Ang diplomatikong hakbang na pinakamalaki nilang inasahan, ang France card, ay hindi lamang nabigo kundi naging pinakamasakit na counterblow sa modernong kasaysayan ng relasyon internasyonal ng Beijing. Nang umalis ang delegasyon ng China sa Paris, wala silang dalang anumang pangako na pipigilan ang Japan o US. Sa halip, ang kanilang bagahe ay puno ng matitinding babala at isang nakakabiglang katotohanan, gising na ang Europa. Pag-aralan natin ng mas maigi ang hakbang ng France. Bakit ang isang bansa na 10,000 kilometro ang layo mula sa Biendong ay handang ipadala ang pinakamahal nitong warships sa nagbabagang karagatan na ito? Ang sagot ay nasa Global Strategic Vision.
Ang France ay hindi lamang isang matandang kapangyarihan sa mainland, isa silang tunay na Indo-Pacific power na may mga teritoryo sa ibang bansa at malawak na exclusive economic zone sa rehiyon. Naiintindihan ng Paris na kung ang pandaigdigang batas ay tatapakan sa Biendong, kung papayagan ang China na mag-isang muling iguhit ang mapa sa pamamagitan ng puwersa, ang seguridad ng France at ng Europa mismo ay manganganib. Isang komento at like para sa diwa ng bayanihan ng mga bansa at kumilos ang France hindi sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang pahayag ng pag-aalala, kundi sa pamamagitan ng bakal at pulbura. Ang imahe ng Prairial-class frigate o Mistral-class amphibious assault ship ng French Navy na naglalayag sa Biendong kasama ang mga guided missile destroyer ng US at Japan ay isang mabigat na mensahe sa estratehikong timbangan. Winasak nito ang ilusyon ng Beijing na maaari nilang bilhin ang katahimikan ng kanluran sa pamamagitan ng mga benepisyo sa kalakalan. Sa Combat Operations Room ng Chinese Navy, biglang dumami ang mga radar screen na nagpapakita ng mga friend or foe signals mula sa mga bandila na hindi nila inaasahan, France, UK, Germany at maging ang Canada. Isang multinational alliance na hindi pa nagaganap ang nagtitipon dito na ginagawang ang karagatan na itinuturing ng China na kanilang backyard ay isang internasyonal na arena kung saan bawat agresibong aksyon ay sinusubaybayan ng daan-daang electronic eyes at libu-libong kanyon na may bala. Ngunit mga minamahal na manonood, kung ang pagtalikod ng France ay isang masakit na dagok sa diplomasya, ang paglitaw ng susunod na factor ang talagang isang military nightmare para sa China. Mula sa kanluran, sa kabilang panig ng dakilang Himalaya, isa pang higante ang bumabangon at pinapanood ang bawat galaw ng Beijing na may mga matang nag-aapoy sa paghihigante, India. Ang matinding alitan sa pagitan ng dalawang Asyanong superpower na ito ay hindi bago. Ang madugong sagupaan gamit ang mga patpat at bato sa pinagtatalunang hangganan, ang mga malamig na pagkamatay ng mga sundalo sa Snowy Peaks, ay nag-iwan ng isang masakit na aral sa isip ng militar ng New Delhi. Ang China, ang pinakamalaki at pinakamapanganib na banta. At upang harapin ang kalaban na ito, pinili ng India ang isang klasikal na taktika, "The enemy of my enemy is my friend." Nagdesisyon ang New Delhi na gumawa ng isang strategic leap. Inabot ang kamay militar nito mula sa Indian Ocean hanggang sa Pasipiko at mahigpit na nakipagkamay sa Pilipinas, ang bansang nakatayo sa frontline ng sagupaan sa China. Ang pagkakaisa na ito ay hindi nagtapos sa mga ngiti sa pakikipagkapwa-tao. Ito ay isinakatuparan sa pamamagitan ng isang historic arms deal, isang transaksyon na ganap na nagbabago sa balance of power sa dagat, BrahMos Supersonic Cruise Missile. Ito ang pangalan na nagpapawis sa lahat ng Chinese warship captains sa tuwing maririnig nila ito. Binuo sa pamamagitan ng kooperasyon ng Russia at India, ang BrahMos ay tinaguri ang pinakamabilis na anti-ship killer sa mundo ngayon. Sa bilis na Mach 3, ang BrahMos ay mas mabilis na lumilipad patungo sa target kaysa sa isang bala ng baril. Isipin ang senaryong ito, isang Type 055 destroyer ng China ang ipinagmamalaking flagship ng Beijing na may 12,000 ton displacement at pinakamoderno na phased array radar system ay papasok sa EEZ ng Pilipinas. Biglang umuungal ang early warning system. May lumilipad na bagay na mabilis na dumarating sa taas na ilang metro lamang mula sa ibabaw ng dagat. Ang tanyag na sea skimming na taktika ay nagtatago sa BrahMos sa ilalim ng radar horizon ng kalaban hanggang sa huling sandali. Kapag natuklasan ng radar ng Type 055 ang banta, mayroon na lamang wala pang 30 segundo ang mga tripulante upang magreaksyon. 30 segundo ay hindi sapat upang i-activate ang close-in weapon system, hindi sapat upang maglunsad ng mga decoys, at lalong hindi sapat upang iliko ang dambuhalang barko. Boom! Isang napakalaking kinetic impact. Ang armor-piercing warhead ng BrahMos, kasama ang napakalaking kinetic energy ng supersonic speed, ay hahatiin ang makapal na bakal ng barko na parang papel. Walang sistema ng depensa ng China ngayon, kahit ang mga kopyang sistema mula sa Aegis ng US, ang makatitiyak na 100% na maaabatan ang isang missile na lumilipad ng mabilis at maneuverable tulad ng BrahMos.
At ang Pilipinas ay hindi lamang bumili ng isang missile, bumili sila ng isang buong sistema ng shore-to-sea batteries na ginawang isang hindi malalabag na wall of fire, ang kanilang kanlurang baybayin. Ang pagbibigay ng India ng BrahMos sa Pilipinas ay isang malupit na counter-attack. Nagbigay ng presyon ang China sa hilagang hangganan ng India. Magbibigay naman ang India ng armas sa kalaban ng China sa eastern flank. Ito ay isang high-level strategic thinking na ginawang ang Pilipinas mula sa pagiging isang bansa na may mahinang navy ay naging isang porcupine na puno ng tinik, handang paduguin ang sinumang mananakop. Ang presensya ng BrahMos batteries sa Pilipinas ay lumikha ng isang malaking no-go zone sa Biendong na pumupuwersa sa Chinese Navy na muling kalkulahin ang lahat ng kanilang combat plans. Hindi na sila maaaring malayang manggulo o mangharas ng mga bangkang pangisda o supply vessel ng Pilipinas tulad ng dati. Bawat maling hakbang ay maaaring maparusahan ngayon ng rain of supersonic missiles. Ngunit ang pinakatuktok ng pangyayari, ang knockout sa moral ng Beijing, ay ang pinakamalaking joint naval exercise na hindi pa nangyayari na naganap pagkatapos nito. Hindi ito ordinaryong drill. Ito ay isang ganap na pagpapakita ng lakas ng pinalawak na Quad Alliance. Isipin, ang ibabaw ng Biendong ay nagugulo ng mga propeller ng 12 modernong warships, pinamumunuan ng US nuclear aircraft carrier na may mga F/A-18 Super Hornet fighter squadrons na umuungal sa kalangitan. Sa kanang gilid ay ang Izumo-class helicopter destroyer ng Japan na binago upang magdala ng mga F-35B Lightning II. Sa kaliwang gilid ay ang mga stealth frigate ng France at ang mga guided missile destroyer ng India. At sa sentro, na pinoprotektahan at sinusuportahan ay ang mga warships ng Philippine Navy. Ang imaheng ito ay isang walang salitang mensahe, ngunit may lethality na mas malaki kaysa sa libu-libong salita. Ipinapahayag nito na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Ang Biendong ay hindi backyard ng Beijing. At pinakamahalaga, ang rules-based world order ay ipagtatanggol ng pinakamalaking military might. Ang China, mula sa posisyon ng isang hunter, ay biglang nakita ang sarili nito sa kalagayan ng isang prey na napapaligiran. Tumingin sila sa apat na direksyon at nakita lamang ang mga baril ng kalaban. Sa hilaga ay nakakandado ng Japan, sa silangan ay binabantayan ng US fleet, sa kanluran ay pinapanood ng India, at mismong sa kanilang backyard sa timog, ang Pilipinas ay naging isang kuta na may kumpletong armas. Ang pagkatarantado ay kumalat sa mga lider ng militar ng China. Ang mga kagyat na pulong ay patuloy na isinasagawa sa Central Military Commission. Ang mga general na hawk na dating malakas na nananawagan para sa pagkakaisa sa pamamagitan ng puwersa ay umuyukod ngayon, tumitingin sa combat map na may nakakatakot na katahimikan. Napagtanto nila na ang gray zone strategy ang paggamit ng maritime militia at mga Coast Guard vessels upang unti-unting mangagaw ay hindi na epektibo laban sa isang matigas na military alliance na handang magpaputok. Hinarap nila ang panganib ng isang multi-front war na wala silang kakayahang manalo. Sa matinding pagkabigo, ang propaganda machine ng Beijing ay nagsimulang gumana ng buong puwersa. Naglabas sila ng mga banta tungkol sa mga sakuna at ang paglalaro ng mga bansang sumali sa drill sa apoy. Nagpadala sila ng H-6K bomber na may cruise missiles na lumipad sa paligid ng drill area upang magpakita ng lakas. Ngunit ang lahat ng mga aksyon na iyon ay nagpapakita lamang ng kanilang kahinaan at pagkalito. Ang ugong ng H-6K ay naging nag-iisa at mahina laban sa overwhelming power ng Alliance Fleet sa ibaba. Mayroon pang mga unverified intelligence reports na nagsasabing nagsimula ng lumabas ang mga boses sa loob ng China na pumupuna sa maling wolf warrior foreign policy na nagtulak sa bansa sa isang hindi pa nangyayaring pagkakahiwalay. Ang sabay-sabay na pag-aaway sa napakaraming malalakas na kalaban mula Japan, India, US at Europa ay itinuturing na isang nakamamatay na strategic mistake. Ngunit ang war machine ay nagsimula na at ang paghinto ngayon ay nangangahulugan ng pagkawala ng mukha, isang bagay na hindi kailanman tatanggapin ng pamunuan ng Beijing. Kaya, ano ang susunod na gagawin ng China? Maglakas loob ba silang gumawa ng isang localized military action upang makawala sa pagkubkob o tatanggapin ba nila ang pag-urong
at maghihintay ng tamang pagkakataon? Ang sagot ay nananatiling bukas, ngunit isang bagay ang sigurado, ang chessboard ay nagbago magpakailanman. Ang Pilipinas, sa suporta ng makapangyarihang mga kaalyado at state-of-the-art na armas, ay nag-iba ng anyo mula sa pagiging isang pawn tungo sa isang queen na puno ng kapangyarihan sa estratehikong chessboard. Itinaas na ng Japan ang espada, hinasa na ng India ang patalim, at pinili na ng France ang panig. Ang Ring of Fire ay sumara na. Ngunit mga kaibigan, sa modernong digmaan, ang firepower ay hindi lamang nagmumula sa mga kanyon o missile launchers. Isa pang front, mas tahimik, mas hindi nakikita, ngunit kasing mapangwasak ang na-activate, ang electronic warfare at intelligence front. Habang naghaharap ang mga warships sa ibabaw ng dagat, sa hindi nakikitang espasyo ng electromagnetic waves, isa pang life or death battle ang nagaganap. Kabanata 3. Ang digmaan ng kadiliman at ang pagkabingi ng higante. Kung ang mga missile at naval guns ang mga kalamnan ng isang digmaan, ang impormasyon at data ang mga nervous system. At sa sandaling ito, sa Biandong, isang malupit na nervous system excision ang tahimik na isinasagawa ng US-Japan-India-Philippines Alliance laban sa militar ng China. Pinag-uusapan natin ang electronic warfare at cyber warfare, kung saan ang nanalo ay hindi ang may pinakamalaking baril, kundi ang kayang gawing bulag, bingi, at pipi ang kalaban sa gitna ng labanan. Isipin ang isang hypothetical, ngunit ganap na posibleng senaryo batay sa kasalukuyang kakayahan ng mga panig. Isang flotilla ng Chinese warships ang agresibong pumapasok sa pinagtatalunang karagatan para sa tinatawag nilang combat patrol. Sa kalangitan, ang kanilang KJ-500 early warning aircraft ay nag-iiskan ng radar upang humanap ng target. Sa ilalim ng dagat, ang sonar system ng mga submarine ay nakikinig sa ingay ng makina ng kalaban. Ang lahat ay tila perpekto. Tiwala sila na kontrolado nila ang sitwasyon. Isang komento at like para sa diwa ng bayanihan ng mga bansa. Ngunit biglang dumating ang kalamidad ng walang anumang pagsabog. Sa radar screen ng Chinese flagship, daan-daang kakaibang lights ang biglang lumitaw na gumagalaw ng napakabilis. Ano ang totoong target? Ano ang decoy? Ang onboard computer system ay overloaded, hindi na makilala. Kasabay nito, ang satellite communication system, ang tanging koneksyon sa pagitan ng fleet at ng command center sa Beijing, ay biglang napuno ng nakakabinging ingay. Ang mga utos ay napuputol, ang firing data ay hindi maipadala. Ang makapangyarihang fleet ay biglang naging koleksyon ng mga bakal na bloke na lumulutang ng walang patutunguhan, ganap na nakahiwalay sa gitna ng malawak na karagatan. Iyan ang kapangyarihan ng EA-18G Growler, ang hindi nakikitang killer ng US Navy. Sa mga kamakailang joint exercises kasama ang Pilipinas at Japan, ang US ay hindi lamang nagdala ng aircraft carriers. Tahimik silang nag-deploy ng mga EW squadrons na ito. Ang Growler ay hindi nagdadala ng mabibigat na bomba o missile. Ang armas nito ay ang ALQ-99 jamming pods na may kakayahang ganap na paralisahin ang S-400 air defense system o ang phased array radar sa Type 055 warship ng China. Kapag nabulag ang radar, ang mga missile launcher, kahit gaano pa kamoderno, ay nagiging walang silbi. Hindi mo maaaring barilin ang hindi mo nakikita. Ang pagkatarantado sa mga command center ng China ay hindi lamang nagmumula sa pagkawala ng komunikasyon, nagmumula ito sa nakakatakot na transparency. Habang sila ay nakatakip ang mata, kitang-kita sila ng kalaban na parang araw. Dito nagagamit ng lubusan ang papel ng Japan at India. Sa multinational intelligence network, ang Japan, na may mga optical at synthetic aperture radar spy satellites, ay sumusubaybay sa bawat metro kwadrado ng mga Chinese naval base. Walang submarine ang umaalis sa Yulin base na hindi na itala ng Tokyo. Ang data na ito ay ipinapadala real-time sa Joint Operations Center. Sa kabilang banda, ang India ay gumaganap bilang pinakamatalas na tainga sa rehiyon. Ang signal intelligence stations ng India na matatagpuan sa Andaman and Nicobar Islands na tinaguri ang choke point ng Malacca Strait ay araw at gabi na kumukuha ng bawat electronic signal na nagmumula sa mga Chinese warship na dumadaan. Mula sa radar frequencies,
communication encryption, hanggang sa boses ng mga commander, ang lahat ay nade-decipher at inaanalisa. Kapag ang data mula sa Magic Eye ng Japan at Sharp Ear ng India ay pinagsama sa electronic attack power ng US, lumilikha ito ng isang information whiteout zone na bumabalot sa puwersa ng China. Ito ay isang matinding psychological blow. Ang mga Chinese sailors at opisyal na sanay na gumana sa isang kapaligiran na mahigpit na kinokontrol mula sa sentro ay mahuhulog sa gulo kapag nawala ang koneksyon. Ang doktrinang militar ng China ay umaasa ng malaki sa centralized power. Kung ang ulo ay mapuputol mula sa mga kamay at paa, ang dambuhalang katawan ay babagsak dahil sa sarili nitong bigat. Hindi pa dyan natatapos. Ang nightmare scenario ng Beijing ay kinabibilangan din ng panganib ng cyber attack sa mismong military infrastructure sa mainland. Isipin, ang power grid na nagbibigay ng enerhiya sa mga coastal early warning radar ay biglang naputol. Ang rail traffic control system na ginagamit upang mag-transport ng mga missile ay naparalisa ng isang malware. Ang mga Western cybersecurity experts, sa tulong ng mga white hat hackers mula sa Taiwan na pinakamahusay na nakakaunawa sa network infrastructure ng mainland, ay may hawak ng mga key na ito ng kamatayan. Isang digmaan na walang usok, ngunit kayang ibalik ang China sa Stone Age sa aspetong teknolohiya sa loob lamang ng ilang oras. Ang kawalan ng kakayahan ng China laban sa EW capability ng alliance ay naging malinaw sa mga kamakailang insidente. May mga ulat na hindi pa nakumpirma na sa ilang sea encounters, ang radar ng Chinese warship ay naghang o nagpakita ng maling lokasyon nang harapin ang mga eroplano ng US. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang Beijing ay nag-react ng matindi at natakot nang i-deploy ng Japan ang mga EW units sa Yonaguni. Naiintindihan nila na ang maliit na isla na iyon ay hindi lamang isang missile launch pad, kundi isa itong malaking transmitting station na may kakayahang mag-jam ng malalim sa mga baybaying lungsod ng China. Upang harapin ito, sinubukan ng China na bumuo ng mga quantum communication networks at palakasin ang anti-jamming capability. Gayunpaman, kailangan ng oras upang maging mature ang teknolohiya habang ang panganib ng digmaan ay narito na. Ang gap sa actual combat experience sa larangan na ito ay napakalaki. Pinatalas ng US ang mga kasanayan nito sa EW sa sunod-sunod na digmaan mula gitnang silangan hanggang Europa, habang ang China ay naghahanap-hanap pa rin sa mga scripted drills. Sa gitna ng banta ng paralysis ng kanilang nervous system, napilitan ang China na bumalik sa dami. Umaasa sila na ang swarm ay makakabawi sa kawalan ng kalidad ng impormasyon. Ngunit ito ay isang mapanganib na pagsusugal sa panahon ng network-centric warfare. Ang isang bulag at bingi na hukbo, gaano man karami, ay mga gumagalaw na target lamang para sa mga smart weapons. At sa pagbanggit sa smart weapons, hindi natin maaaring kalimutan ang tahimik ngunit nakamamatay na paghahanda ng Pilipinas sa tulong ng US. Habang abala ang China sa pagharap sa mga electronic feints, sa mga EDCA sites, isang espesyal na puwersa ang binubuo, ang Marine Corps Littoral Regiment. Ang unit na ito ay armado ng mga mobile anti-ship missile systems, mga kamikaze drone, at may flexibility na mabilis na lumipat sa pagitan ng mga isla. Ano ang kanilang misyon? Ang gawing meat grinder ang kanlurang karagatan ng Pilipinas. Sa halip na direktang harapin ang Chinese fleet sa pamamagitan ng malalaking barko at kanyon, gumagamit sila ng modernong sea guerrilla warfare na taktika. Isang civilian truck na may container ang nakaparada sa baybayin, biglang bumukas ang takip at naglunsad ng isang stealth anti-ship missile at pagkatapos ay nawala sa kagubatan sa loob lamang ng 5 minuto. Isang swarm ng murang UAVs ang umatake kamikaze sa radar ng kalabang destroyer na nagbibigay daan sa coup de grace mula sa missile ng BrahMos. Ito ay asymmetric warfare sa pinakamataas na antas, kung saan alam ng mahina kung paano gamitin ang terrain at teknolohiya upang baliin ang gulugod ng malakas. Alam ng Beijing ang panganib ng taktikang ito. Tinatawag nila itong American version of People's War at Sea. Ang nakakatawa sa kasaysayan ay ang China mismo ang gumamit ng People's War upang talunin ang mga kalaban, at ngayon, hinaharap nila ang parehong taktika mula sa isang mas maliit na bansa.
Ang pagkatarantado ng Beijing ay hindi lamang nagmumula sa kapangyarihan ng US o Japan, kundi sa pagkaunawa nila na ang Pilipinas, ang pawn na kanilang minamaliit, ay naging isang pawn na tumawid sa chessboard na may kakayahang mag-checkmate. Ang Biendong ay umiinit bawat oras, hindi lamang dahil sa init ng mga jet engine, kundi dahil sa init ng mga microprocessors sa mga military supercomputers. Ang race upang kontrolin ang electromagnetic spectrum ay matindi. Kung sino ang mag-control sa radio waves, siya ang magkokontrol sa laro, at sa kasalukuyan, ang balanse ay lumipat ng husto sa alliance. Gayunpaman, ang pagtulak sa isang superpower sa dingding ay laging may matinding panganib. Ang isang bulag na hayop ay aatake ng walang direksyon. Nag-aalala ang mga analyst na kung maramdaman ng China na lubhang nanganganib ang kanilang command system, maaari nilang i-activate ang Tactical Nuclear Attack Procedure o umatake sa mga US satellites upang bulagin ang kalaban. Ito ang doomsday scenario na walang sinuman ang nagnanais, ngunit nasa dossier ito ng bawat Ministry of Defense sa mundo. Sa gitna ng tensyon na iyon, isang malaking tanong ang lumabas. May pressure valve ba para sa kasalukuyang sitwasyon o tayo ay mabilis na bumababa sa isang ganap na labanan? Ang sagot ay maaaring nasa isang hindi inaasahang hakbang mula sa loob ng China. Ang presyon mula sa panlabas na military encirclement ay pinagsasama sa panloob na kaguluhan sa ekonomiya na lumilikha ng mga bitak sa lipunan ng China. Nakita na natin ang mga protesta tungkol sa real estate at mga bangko. Ngayon, tatanggapin ba ng mga mamamayan ng China ang isakripisyo ang pag-unlad ng ekonomiya upang sumali sa isang digmaan na mas malaki ang pagkakataong matalo? Ipinakita ng kasaysayan na kapag ang pagbagsak ng ekonomiya ay pinagsama sa isang banyagang digmaan na walang patutunguhan, ang katatagan ng rehimen ay matinding mayayanig. At sa susunod na bahagi, ang ika-4 na yugto, susuriin natin ng malalim ang internal-external attack scenario. Kapag humigpit ang panlabas na military news, paano ma-activate ang mga time bomb sa loob ng ekonomiya at lipunan ng China? Magaganap ba ang isang coup o pagbagsak ng ekonomiya bago pa man pumutok ang baril sa Biendong? Susuriin din natin ang papel ng Taiwan, ang isa pang unsinkable island, sa estratehiya na ito. Kabanata 4, ang paa na luwad, at ang tanda ng kamatayan ng Taiwan. Mga minamahal na manonood, may kasabihan ang matatanda, unahin ang pagkain kaysa sa hukbo. Sa modernong digmaan, ang pagkain ay hindi lamang bigas at bala, kundi ang katatagan ng ekonomiya, ang katatagan ng daloy ng enerhiya, at ang pagsang-ayon ng mga tao. At ito ang oras upang ilantad natin ang pinakamalupit na katotohanan tungkol sa China, isang military giant na nakatayo sa mga paa, na luwad ng isang nagbibitak na ekonomiya. Habang nabibighani ang mundo sa pagpapakita ng Beijing ng mga aircraft carriers at hypersonic missiles sa loob ng Great Wall, ang mga time bombs ay nagbibilang ng bawat segundo. Ang internal-external attack scenario ay lalong nagiging malinaw kapag humigpit ang panlabas na military news ng US-Japan-India-Philippines Alliance. Lumilikha ito ng napakalaking presyon na nagtutulak sa mga panloob na bitak ng China. Una, ang Achilles heel ng enerhiya. Ang dambuhalang war machine ng China ay uhaw sa langis at gas. Mahigit 70% ng imported oil ng bansa ay kailangang dumaan sa Malacca Strait. At sino ang may hawak ng susi sa choke point na ito? Ang India sa Andaman and Nicobar Islands at ang US, Singapore sa mismong strait. Kapag sumiklab ang labanan sa Biendong o Taiwan, hindi na kailangang umatake ang alliance sa mainland. Kailangan lang nilang magsagawa ng distant blockade. Kailangan lang i-shut off ng Indian Navy at US 7th Fleet ang valve sa Malacca at Lombok sa loob ng ilang linggo at ang strategic reserves ng China ay mauubos. Ang mga tanks ay mapipilitang tumigil, ang mga eroplano ay hindi makakalipad at ang mga pabrika ng national defense industry ay titigil sa paggana. Alam na alam ng Beijing ang Malacca dilemma na ito, ngunit wala silang magawa upang malutas ito, lalo na kapag ang kalaban ay isang alliance na kumokontrol sa lahat ng karagatan. Sunod, ang economic bomb. Ang digmaan ay isang kahila-hilakbot na aktibidad na gumagastos ng pera, ngunit saan kukunin ng China ang pera upang tustusan ang digmaan kapag ang real estate market, ang pillar na bumubuo ng 30% ng GDP, ay bumabagsak.
Ang mga dambuhalang korporasyon tulad ng Evergrande ay default na nagdulot upang mawala ang naipong kayamanan ng milyon-milyong tao. Ang youth unemployment rate ay nasa record high na lumilikha ng isang henerasyon ng mga lying flat na nawawalan ng pag-asa sa hinaharap. Handa ba ang mga kabataang ito na humawak ng baril at pumunta sa digmaan upang ipagtanggol ang isang panaginip na hindi na nila nararamdaman na bahagi sila? Pinatunayan ng kasaysayan na kapag ang pagbagsak ng ekonomiya ay pinagsama sa isang external war deadlock, ang katatagan ng rehimen ay matinding nayayanig. Ang isang coup o social unrest ay hindi imposible kapag ang internal-external pressure ay umabot sa breaking point. Ngunit bumalik tayo sa military front. Hindi natin maaaring baliwalain ang pangunahing karakter sa senaryong ito, ang Taiwan. Ang isla na ito ay hindi isang inosenteng tupa na naghihintay na katayin. Sa loob ng maraming dekada, tahimik na ginawa ng Taiwan ang sarili nito bilang isang porcupine na puno ng tinik. Sa tulong ng US, ang isla ay nagtataglay ng pinakamataas na air defense missile density sa mundo. Ang Patriot, PAO-3 at Tien Kung-2 systems ay bumubuo ng isang multi-layered fire net na handang harapin ang anumang air attack. Isang komento at like para sa diwa ng bayanihan ng mga bansa. Ang mas nakakatakot ay ang Xiongfeng 2IE ground attack cruise missile arsenal ng Taiwan na may range na umaabot sa 1,200 km. Ang armas na ito ay kayang umabot sa Shanghai, sa Three Gorges Dam at sa mga missile bases na malalim sa loob ng China. Kung maglunsad ang Beijing ng atake, hindi lamang magdedepensa ang Taiwan, sasalagin nila sa pamamagitan ng decapitation strike sa mga command at economic center ng kalaban. Ang digmaan sa Taiwan Strait ay hindi magiging walk in the park o blitzkrieg tulad ng ipinangangampanya ng Beijing. Ito ay magiging isang madugong war of attrition kung saan ang umaatake ay magbabayad ng isang henerasyon ng mga sundalo at economic setback sa loob ng 15 taon. At ang pinakamahalagang variable, ang tunay na game changer, ay ang Japan. Dating nagpahayag si dating punong ministro Shinzo Abe ng isang pangungusap na naging doktrina, a Taiwan emergency is a Japan emergency. Bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ng Japan sa Taiwan? Tingnan ang mapa. Kung bumagsak ang Taiwan sa kamay ng China, ang kritikal na sea lane na nagdadala ng enerhiya at kalakal ng Japan ay masasakop ng Beijing. Ang national security ng Japan ay direktang malalagay sa panganib. Kaya't ang pagsali sa digmaan upang ipagtanggol ang Taiwan ay hindi isang opsyon, kundi isang pangangailangan para sa kaligtasan ng Tokyo. Ang paglahok ng Japan ay ganap na magbabago sa sitwasyon. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay nagtataglay ng pinakamahusay na anti-submarine warfare na kakayahan sa mundo na mas mahusay pa kaysa sa US sa ilang aspeto. Ang mga Soryu at Taigei-class submarines ng Japan na may lithium-ion battery technology na nagpapagana sa kanila na gumana ng napakatahimik ay magiging mga ninja sa ilalim ng dagat, tahimik na mga ngaso at sisira sa mga maingay na nuclear submarines ng China sa mga daanan patungo sa Pasipiko. Kapag i-activate ng Japan ang mga base sa Yonaguni, Miyako at Okinawa, lumilikha sila ng firewall sa hilaga na nakikipag-ugnayan sa puwersa ng US at Pilipinas sa timog na kinukulong ang Chinese Navy sa isang makitid na hawla. Sa loob ng hawla na iyon, ang mga Chinese warships ay magiging mga moving targets para sa mga anti-ship missiles mula sa 4 na direksyon. Ang saturation scenario na nilayon ng China upang umatake sa mga US aircraft carriers ay gagamitin naman ng alliance upang sirain ang Beijing's amphibious fleet. Ang Taiwan Strait ay magiging Sea of Fire and Death. Ang pagkatarantado ng Beijing ay nagmumula rin sa presensya ng isa pang ghost force, ang US Nuclear Attack Submarine Fleet. Habang tayo ay nag-uusap, maaaring may 2003 Virginia o Seawolf-class submarines na nagtatago sa ilalim ng Chinese fleet nang hindi natutuklasan. Ang mga ocean monsters na ito ay nagdadala ng daan-daang Tomahawk cruise missiles at Mark 48 heavy torpedoes. Hindi na nila kailangang lumitaw sa ibabaw, kailangan lang nilang tumanggap ng utos at maglunsad ng pagkawasak. Ang isang Virginia ay kayang palubugin ang isang buong Liaoning
o Shandong Carrier Strike Group sa loob lamang ng ilang minuto. Alam ba ito ng China? Oo, tiyak. Ang kanilang intelligence system, kahit na na-jam, ay sapat upang matuklasan ang umiiral na banta. Iyan ang dahilan kung bakit sila nagtatayo ng mga illegal artificial islands at nagmilitarize ng Biandong upang lumikha ng isang safe buffer zone para sa kanilang mga strategic nuclear submarines. Ngunit ang lahat ng mga pagsisikap na iyon ay bumabagsak laban sa masyadong mahigpit na encirclement strategy ng alliance. Ang dilema ay sumasakal sa mga kalkulasyon ng Beijing. Kung umatake sila, haharapin nila ang pagkatalo sa militar at pagbagsak ng ekonomiya. Kung hindi sila umatake, mawawalan sila ng mukha sa harap ng mundo at haharapin ang pagbangon ng mga separatist forces sa loob ng bansa. Ang oras ay hindi panig sa Tsina. Ang populasyon ay mabilis na tumatanda, ang paglago ng ekonomiya ay bumabagal habang ang mga kalaban tulad ng India, Vietnam at Pilipinas ay mabilis na bumabangon sa aspetong ekonomiya at militar. Ang window of opportunity para sa Tsina na isakatuparan ang kanilang hegemonic dream ay sumasara. Ang strategic deadlock na ito ay nagdudulot ng napakalaking panganib, ang pagiging reckless ng isang napipitong kalaban. Nag-aalala ang mga military analyst na upang sirain ang pagkubkob at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga problema sa ekonomiya, maaaring pumili ang Beijing ng isang mas madaling target upang magsagawa ng lightning attack upang magpakita ng lakas at manakot sa mga maliliit na bansa. Ang target na iyon ay maaaring isang outpost island ng Taiwan tulad ng Dongsha o isang entity sa Spratly Islands na pinagtatalunan. Paano magaganap ang senaryong ito? Isang umaga, daan-daang steel-hulled fishing boats na sa katunayan ay maritime militia ang babaha sa target na karagatan, sinundan ng mga dambuhalang Coast Guard vessels na gagamit ng water cannons at ramming. Kapag lumaban ang kalaban, gagamitin ng Chinese Navy ang dahilan ng pagprotekta sa mga mangingisda upang maglunsad ng airstrike at amphibious landing upang sakupin. Ito ang pamilyar na salami slicing tactic. Ngunit sa pagkakataong ito ay isasagawa ito ng mas mabilis at mas malupit upang iposisyon ang mundo sa isang fait accompli bago pa man makialam ang US. Ngunit inasahan na ng alliance ito. Sa mga command centers sa Hawaii, Yokosuka at Manila, ang mga counter-gray zone tactics ay sinanay ng libu-libong beses. Ipinahayag ng Pilipinas na i-activate nila ang Mutual Defense Treaty sa US kung ang kanilang mga government vessel ay aatakehin. Nangangahulugan ito na ang isang ramming ng Chinese Coast Guard vessel ay maaaring maging trigger para sa World War III. Ang pulang linya ay malinaw ng iginuhit sa ibabaw ng dagat. Sinuman ang tumawid dito ay mananagot sa kasaysayan. At sa huling bahagi, ang ikalimang yugto, hahantong tayo sa conclusion ng haka-haka ngunit makatotohanang senaryo na ito. Kapag pumutok ang baril, sino ang magiging huling nanalo? Hindi ang may pinakamalakas na armas, kundi ang may pinakamahusay na kakayahan na makatiis at makabawi pagkatapos ng unang atake. Susuriin natin ang post-war scenario, paano bubuo ang isang bagong world order sa mga guho ng mga fleet. At pinakamahalaga, anong masakit na aral ang matututunan ng mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas kapag kailangan nilang mamuhay sa tabi ng isang ambisyosong higante? Ang huling katotohanan tungkol sa Achilles' heel ng China ay ganap na ilalantad na nagpapaliwanag kung bakit, gaano man sila magpumiglas, ang Beijing ay hindi makakawala sa geopolitical trap na nilikha nila para sa kanilang sarili. Kabanata V. Ang tagumpay ng batas at ang ginintoang aral para sa Pilipinas. Mga minamahal na manonood, kapag humupa na ang usok ng baril sa Pasipiko, kapag ang ugong ng mga jet engines ay lumubog na sa limot, hindi maalala ng kasaysayan kung sino ang bumaril ng unang bala, kundi itatala nito kung sino ang huling nakatindig sa mga guho ng mga hegemonic calculations. Ang senaryo na ating sinimulan, bagamat haka-haka, ay binuo sa pinakamalamig na military at geopolitical data ng ika-21 siglo, at ang resulta nito ay nagdadala ng isang nakakagimbal na mensahe. Ang panahon ng mga higante na nais gumamit ng muscle power upang mangbuli sa kanilang mga kapitbahay ay nagwakas na. Kung talagang sumiklab ang labanan, sino ang magiging huling nanalo? Ang sagot ay wala sa Beijing, Washington o Tokyo.
Ang tunay na nagwagi ay ang rules-based world order. Ang Tsina, sa lahat ng kanilang magarbong pagbangon, ay sa huli ay matutuklasan na ikinulong nila ang sarili sa isang strategic trap na sila mismo ang naglagay. Ang tunay na Achilles heel ng Beijing ay hindi ang kakulangan sa langis o semiconductor technology, kundi ang strategic solitude. Habang ang US ay kayang immobilize ang isang entire alliance mula Atlantic hanggang Pasipiko sa isang tawag lamang, ang Tsina ay tumitingin sa paligid at nakikita lamang ang mga kasosyo na puno ng ulterior motives o mga bansang natatakot ngunit nagalit. Ang isang superpower ay hindi maaaring manatiling matatag kung naghahasik lamang ito ng takot sa halip na bumuo ng tiwala. Ang resulta ng isang talunan o kahit na isang matagal na deadlocked war para sa Tsina ay magiging isang kalamidad. Hindi lamang ito ang pagkawasak ng naval fleet na binuo nila sa loob ng 30 taon, kundi ang pagbagsak ng Chinese Dream. Ang kredibilidad ng ruling party ay matinding mayayanig kapag ang pangako ng kasaganaan at pagkakaisa ay hindi maisakatuparan. Ang isang nakahiwalay na ekonomiya na may broken supply chains ay magtutulak sa lipunan ng Tsina pabalik sa loob ng maraming dekada. Mapipilitan ang Beijing na umatras sa loob, harapin ang mga internal undercurrents at mag-iwan ng isang napakalaking power vacuum sa Asia. At sa reconstruction picture ng bagong world order na iyon, ang mga mata ng mga international strategists ay nakatuon sa isang espesyal na bright spot, isang golden key na matatagpuan mismo sa crossroads ng mga geopolitical currents, Pilipinas at Vietnam. Bakit ang Pilipinas? Sa lahat ng firestorm scenario na sinuri natin, ang Pilipinas ang naging prime example ng isang bansa na sinubukan at natalo ang bully. Ang posisyon ng Pilipinas pagkatapos ng krisis na ito ay tataas sa isang hindi pa nangyayaring antas. Sa mahaba nitong baybayin na mahigpit na nagbabantay sa kritikal na sea lane ng Bien Dong, ang Pilipinas ang humahawak sa kontrol ng breathing valve ng rehiyon. Kapag humina ang Tsina, ang daloy ng global investment at supply chains ay mabilis na lilipat at ang pinaka-ideal at ligtas na destinasyon ay ang Pilipinas at ang mga karatig bansa nito. Ang masakit na aral na natutunan ng mga maliliit na bansa mula sa senaryo ng Pilipinas at Japan ay, kung gusto mo ng kapayapaan, maghanda ka para sa digmaan. Ang Pilipinas ay dating binubuli noong mahina sila, ngunit nang maglakas loob silang tumindig ng tuwid, naglagay ng matitigas na tinik at nakipag-alyansa, napilitan ang kalaban na umatras. Ang Japan ay dating nagtago sa ilalim ng Peace Constitution, ngunit nang matuklasan nila ang banta sa kaligtasan, bumangon sila bilang isang samurai warrior na may matalas na espada. Ang kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi lamang sa BrahMos, kundi sa bayanihan ng mga kaalyadong bansa na kanilang naipon at sa matalinong patakaran na kaibigan ng lahat. Ngunit hindi pinapapamahalaan ng sinuman. Sa encirclement chessboard laban sa China, ang Pilipinas ay hindi isang pawn, kundi isang player na tahimik na humuhubog sa sitwasyon sa paraang pinakamabuti para sa kanilang sarili. Balik sa kwento ng China, ang kasalukuyang pagkatarantado nila ang paghahanap ng tulong sa France o ang pagbabanta sa Japan ay mga sintomas lamang ng isang malalim na sakit, strategic arrogance. Minamaliit nila ang determinasyon ng Japan, ang pagmamalaki ng Pilipinas, at ang pagkakaisa ng kanluran. Akala nila ay mabibili ang pagsunod sa pera at ang takot ay mabibili sa missile. Ngunit nagkamali sila. Nang magpadala ang Paris ng warships, nang magpadala ang New Delhi ng mga missile, at nang i-activate ng Tokyo ang radar sa Yonaguni, ang mensahe sa Beijing ay napakalinaw, ang limitasyon ay narito na. Hindi tinatanggap ng mundo ang isang order kung saan ang katotohanan ay pag-aari ng malakas. Ang Biandong ay hindi backyard ng sinuman, kundi isang pinagsamang ari-arian ng sangkatauhan, ang lifeline ng pandaigdigang kalakalan. Sino man ang magnanais na mag-isa itong angkinin ay haharapin ang buong mundo. Ang pinakamalalang senaryo ay maaring hindi mangyari ngayon o bukas, ngunit ang mga pyesa ay nakalagay na sa posisyon. Ang safety lock ng mga missile systems ay naka-unlock na. Ang katahimikan ngayon sa Biandong ay hindi kapayapaan, kundi ang katahimikan bago ang unos. At sa unos na iyon, tanging ang mga bansa na may lakas ng loob, karunungan at lubusang paghahanda lamang ang makakayanan
at makakabangon ng mas malakas. Tayo, bilang mga nagmamasid, ay kailangang tingnan ang sitwasyon ng may malamig na ulo at mainit na puso. Huwag tayong hayaan na patulugin ng propaganda at huwag nating hayaan na paralisisin tayo ng takot. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng hustisya at katotohanan. Ang libu-libong taon ng kasaysayan ng pagtatatag at pagpapanatili ng bansa ng Pilipinas ay nagpapatunay na walang authoritarian force, gaano man kalaki, ang makakatalo sa kalooban ng mga tao na uhaw sa kalayaan at kalayaan. Ang sagupaan sa Yonaguni o ang mga chase scene sa Biendong ay sa huli ay isang labanan sa pagitan ng dalawang ideolohiya, hegemony versus multilateralism, dictatorship versus freedom, coercion versus rule of law. At sa labanang iyon, ang balanse ay dahan-dahang lumilipat patungo sa liwanag. Maaaring pinindot ng China ang panic button, ngunit pinindot ng mundo ang unity button, at dito nagtatapos ang espesyal na strategic analysis program na ito. Umaasa kami na naibigay namin sa inyo ang isang ganap, tapat, at malalim na paglalarawan ng mga pagbabagong humuhubog sa hinaharap ng ating rehiyon. Ang mga hypothetical scenarios na ito ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang mas pahalagahan natin ang kapayapaan at maunawaan ang presyo na kailangan nating bayaran upang mapanatili ito. Tandaan, ang tunay na lakas ay wala sa baril, kundi sa pagiging mulat at pagkakaisa. Kung nakita ninyo na nakakatulong at nagbigay ng bagong pananaw ang mga pagsusuri na ito, huwag mag-atubiling pindutin ang like button at ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya upang ikalat ang kaalaman. At pinakamahalaga, iwanan ang inyong opinyon at pananaw sa section ng komento. Sa tingin ninyo, maglakas loob ba ang China na gumawa ng mapanganib na hakbang upang makawala sa pagkubkob o paano gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataong ito upang maging isang powerhouse? Kami ay sabik na makipagdiskursyon sa inyo, ang mga matatalinong strategist ng komunidad. Paalam at hanggang sa muli.